Magandang oras sa mga naghihintay. Dito tayo sa lugar ng mga taong masisipag. Okay, kaya ang lesson natin maganda ano po. Ito umpisahan po natin tong lesson natin mga kapatid. Dahil as I said, itong itong likod ko ay lugar na productive, ano po, fruitful. Ayan. Kaya lang ang lesson nga natin, anyway, related pa rin yan sa fruitful, mga kapatid. So, ang lesson natin ay ordinary instruments in the hand of Almighty God. Okay, narinig nyo? Okay, good. Salamat. Ordinary instruments in the hand of the Almighty God. Okay, mga kasama ko. Kaya punta tayo sa verse natin ngayon para malaman nyo na ang Diyos natin, makapangyarihan yan. At there is no limit with a powerful God that can use instruments like you and like me. Okay, good. Kaya mapansin nyo ang aking likod, ha? Mantayin mo yan. Ay, hindi nyo ba alam na dating mahirap na lugar itong terraces na ito? Pero dahil may mga instrument na ginamit ng mga malalakas na farmer, ay mapansin nyo na marami ng products. Hindi lang yun. Ni-divert nila yung brook, yung maliit na ilog. Ano po, diyan magmula bundok, ni-divert nila. And they use instruments, mga kapatid. So, ang lesson natin, as I said, ay instruments, ordinary instruments, in the hand of Almighty God. Kaya, kayo yun. Kayo yung ordinary instruments. Oh, di ba? Ayun. At po kay Brother John Miliante, ang aking Sir Bakay, ang mga estudyante natin to Sa Makapagong, Velarde, Arrojado family. Nagpe-pray kayo, Sister Charito. Pastor Reggie, siyempre nagpe-pray yan para sa atin. Okay, punta tayo sa verse natin. Genesis 17 verse 1. Tungkol sa Almighty God, mga patid. Huwag nyo ilimita ang Diyos kasi. Okay. Genesis 17:1. Kita natin ang pangalan ng Diyos dito. Okay. Basahin natin naman para alam nyo na meron talaga Almighty God sa Bible. Ready, read. And when Abraham was 90 years old and 99, the Lord appeared unto Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Boy, yung ganda. Basta alam mo na nandiyan ang Panginoon at talagang you walk with Him. Ano ho? Sabihin ko sa inyo, maganda yung performance mo. Yan ibig sabihin na perfect. Di ka magkamali. Ganun yan. Ay, salamat po sa mga nagpe-pray sa akin, sila Pastor Lopez na po. At as I said, God is Almighty. Salamat din Pastor Tommy Tante. Alam nyo, Pastor Tommy Tante, blessing ka dyan sa lugar nyo. Buti lang, dinala ka dyan ng Diyos. Dahil si Pastor Reggie at Pastor Red ay talagang tinitingala ka bilang refuge. Untakin mo, kung wala silang bigas, punta sa'yo. Kung gusto lang kumain, punta sa'yo. Salamat Pastor Tom. The right person. Yan ang ibig sabihin na ordinary instruments in the hand of Almighty God. Ganun yan. Maraming salamat po kay Ma'am Miriam, nandiyan kayo at Pastor Reyes, nandiyan kayo. Punta pa tayo sa isang verse para maintindihan nyo na meron tayong Almighty God, Alright, kung nandiyan kayo, chapter 28 verse 3. Genesis pa rin. Okay? Kung isipin nyo mga kapatid, kayo na yun, instruments. Ordinary lang. Pero, maganda na ikaw ay instrumento ng Diyos. Ready? Nandiyan na kayo. Read. And God Almighty, bless thee. Make thee fruitful. Nandiyan yung word na fruitful na naman. And multiply thee. Yung naman yan. That thou mayest be a multitude of people. Yan talagang gusto ng Diyos. Talagang dadami tayo. Kaya ang kapatid, mag-pray na ako
Amang Diyos, lumalapit po kami sa trono ng biyaya. Kasama ko ang mga kapatiran ko, mga pastor, Pastor Reggie, Pastor Tante, Pastor Lopez, Pastor Reyes. Bless mo po ang mga pastors na ito at through you, Lord, as Almighty God, you can use them for a multitude of people to be saved. Salamat po sa mga membro dito sa Bible Baptist Church na talagang ginamit mo sila para multitude will be saved. So bless them more, Lord, so that we will be a blessing some more. Bless their works, their businesses. Keep them safe from all viruses. Keep them safe from the devilish demons, so that they will continue to support this work. Prosper their work, their businesses, Lord, and even their employees and employers. To God be the glory now. In Jesus' name, amen. Okay, punta tayo sa verses that points to isang subject lang muna tayo, ha. Yung tungkod ni Moses, rod ni Moses. Isa lang yun, ha. So, tingnan natin yung mga verses that points to the rod of Moses, no po? Okay, punta muna tayo sa Exodus 4, 2 to 4. Ayan. Ordinary lang tong tungkod na ito, mga kapatid, ha? Kaya ikaw at ako, ordinary lang tayo. Alam, Pastor Lopez yan, di ba? Pastor Lopez, ordinary yung tao lang kami sa Angeles doon. Sino ba kami noon? Ha? Wala. At hanggang ngayon, sino ba tayo? Wala. Ano sabi nga ng Bible? From dust thou art and dust shalt thou return. Ano po? Kaya lang, nagpagamit tayo sa Diyos. Kaya, instruments na tayo in the hand of the Almighty God. Maraming salamat, ha? Exodus 4, 2 to 4. And the Lord said unto Moses, what is that in thine hand? And he said, a rod, tungkod. Tuloy natin. And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent. And Moses fled from before it. And the Lord said unto Moses, put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it, and it became a rod in his hand. Pansin yan? Okay? Naging rod. Now, mga kapatid, bago tayo magpatuloy, it's just a rod. Insignificant, ordinary rod. Maring sabihin nyo, ganun ba, Pastor? Apa, siyempre, sino lang ba tayo, di ba? Sabi nga ng Psalms 8, di ba? What is man that God is mindful of him? Sino ba tayo, di ba? Dust lang tayo. Sabi nga ng Bible, we are just like, a vapor, di ba? That appears for a little time, and nawala na. Pero kaganda niya, mga kapatid, ay ganito. Sabi ng psalmist, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Di ba? Ibig sabihin, maging blessing tayo habang nandirito tayo sa lupa dahil tayo ay nagpapagamit sa makapangyarihang Diyos. Kaya lahat tayo, mga Pilipino, huwag niyong isipin na yung iba lang. Alam niyo, mga kapatid, may mga tao na nililibita na kasi lang Diyos. Hindi kasi sila nagbabasa ng Bible. Kaya, tuloy, wala silang performance. Walang meaning ang kanilang life. Pero, sabi ng Bible dito, mga kapatid, sa Malachi 3:6 and then Hebrews 13:8. Sa ating lesson, introduction lang to, ha? We are talking about a ordinary instrument in the hand of Almighty God. Yung rod muna. Rod lang. Okay? Ang sabi niya dyan, ang Diyos na hahawak sa buhay mo at buhay ko ay nagsasabi, anong sabi niya? For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Malinaw ho yan, di ba? Nagsiuwian yung mga Israelites na. Kaya malapit ng darating ang Panginoon. Hebrews 13:8. Okay? So, we are talking about ordinary instruments lang. Sabi ko nga sa inyo, simple lang naman ordinary people, di ba? Ordinary lang ho tayo. In fact, karamihan sa atin hindi umapak talaga sa matataas ng level ng degree. Kaya lang sa ating pag-aaral sa Bible, nag-level up tayo. At nandiyan ang mga Holy Spirit nagturo sa atin, di ba? At nandiyan ang Lord Jesus Christ, the great teacher. All right, ready? Begin. Jesus Christ,
The same yesterday and today and forever. Yung sinabi niya Malachi, I change that, siya pa rin yun. Remember, sabi niya, I and my Father are one. Siya pa rin. Pagkasa sabi nga ng isang Amerikano sa amin, nagturo din yun eh, sabi niya, ice and snow are one. Tama nga naman, di ba? Kasi pag tinunaw yung ice, tinunaw yung snow, H2O pa rin. Tama. Ganon yan, nung kasama yung I and my Father are one. Kasi napakalaki ng Diyos. When you realize that God is big, ay sabi ko sa inyo, magkaroon ka na tawag na peace of mind and heart. Bakit? Hindi ka na matakot sa mga virus na yun. Oh, bakit ka pa matakot? Why should I fear when God is near? Oh, in fact, siya may hawak niyan eh. Sabi niya nga eh, yung mga virus na ni buhos ko sa Egypt, ilalayo ko yan sa inyo. Oh, kaya yung naibuhos na virus sa India, lalayo yan sa atin. O tingnan mo na natin yung virus na naibuhos sa India. Huwag naman maikalat sa Pilipinas to, mga kapatid. Na natin saglit para naman mag-pray tayo para sa India. Oo. Kaya, yan. Na natin si Palki. 20 million infections and counting. India has become the second country in the world to pass this grim milestone. The first one is the United States. And what a steep surge it has been for India. Look at these numbers. It took more than 10 months for India to add the first 10 million cases. 10 months for 10 million. And just 4 months to add the second 10 million. More than double the pace of infection. That's how fast this virus is now spreading. Is the worst then behind us? It's hard to say. In the last 24 hours, India has added another 350,000 cases, more than 350,000 new cases. Slightly less than yesterday, but hardly a figure that gives any relief. India's active cases now represent 17% of the total caseload. More than 3 million people are currently positive. Imagine the kind of burden that puts on the health infrastructure. 3 million positive people. Over 16 million patients have recovered. The death toll is still mounting, close to 3,500 deaths in the last 24 hours, and the bad news does not end there. There are now reports of a new mutation. It is called the N440K variant, or the AP variant. That's a reference to the Indian state of Andhra Pradesh, AP. That's where this variant was first detected. Everything about this variant is alarming, we're told. Reports say the variant has already moved beyond Andhra Pradesh. It has been found in 20 to 30% of the samples tested in Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana. The strain is said to be at least 15 times more virulent than the earlier ones. 15 times more virulent, which means it spreads even faster. It has a shorter incubation period, and the infection spreads much more rapidly within the human body. All of these are initial observations. Of course, more studies are needed to confirm these findings. But this is a worrying development nonetheless, not just for India, but for the rest of the world too, because there's no telling which form and shape this virus takes next. And vaccines are the only way to control it, not borders and flight bans. We should all know this by now. Okay. Gusto ko lang pakita yan sa inyo kasi meron tayong Almighty God, na makapangyarihan siya para ilayo sa atin yung mga virus na yan. Sabi nga ni Pastor Udlaw dito sa amin, sabi niya, walang virus. Sabi ko, bakit? Kasi, dito sa amin, sabi niya, ang dami-daming kahoy. Bago makarating yung virus dito, nahagip na ng mga kahoy. Totoo nga naman. O katulad nitong likod ko, daming kahoy dyan. Kaya, yung mga virus na lumilipad, hihip-hipin ng mga kahoy. Malinaw ho din yan sa Bible, okay? So, maraming salamat sa mga Del Pilar at saka si May Bautista Malanot. Lanin ninyo, meron tayong Almighty God. Kapangyarihan yan, mga kapatid. And everything is under His control. Nakuha nyo? Walang gagalaw hanggat hindi niya pahintulutan. Ganon yan. Kaya, ang gagawin nyo ngayon, dahil Almighty God yan, ay magising ka na, buhati mo sarili mo at sabihin mo, Lord, I want to walk with you. I want to learn more about you. And then mag-schedule ka na ng Bible reading mo tuwing umaga na po. And then mag-pray ka. And then tell God na heal my broken spirit.
heal my broken heart. Ganun yan eh. Tell God. Kaya nga sabi niya eh. Say it. Ha? Say it. Sabihin mo. Tayo kasi kuminsan eh. Nahiya tayo magsabi sa Diyos. Hindi niyo ba alam? Yung bang imposible yun ng gawain ng Diyos. Hindi yung sabihin nyo eh. Hindi yata magawa ng Diyos. Lahat magagawa ng Diyos. Tayo lang talaga naglilimita sa Diyos. Totoo yan. So, sa ating pag-aaral dito sa rod, yung tungkod ni Moses, alalahanin ninyo na kung gaano yung rod na yan ay, sabi ni Moses, tungkod lang po ito. Maaring sabi, ako lang ito. Ang background ko ay galing ako sa baryo. Sabi ko sa inyo huwag niyong isipin ganyan. Bakit? God can use you. Katulad ni Pastor Darwin. Hindi niyo ba alam, kilalang kilala yan dito sa region to? Kasi siya ay chaplain ng maneuver command yan. At saka hindi lang yon, talagang kaibigan niya lahat ng tao dito. Lalo na Santo Niño. Namit ng Diyos yan, punta kami abaryungan. Kinausap niya yung super principal. Nagturo kami doon. Ay hindi basta-basta mga kapatid. Punta kasi isang eskwelahan at sabi, magturo kami. Ay sabi, sandali. Tingnan yan. So, you are an ordinary instrument in the hand of Almighty God. Magpagamit ka lang kapatid. Magpagamit ka. Katulad nitong mga gadgets dito, nagpagamit sila, kaya nakakarating ang broadcast dyan sa inyo. Ganun yan. Magpagamit ka. Kasi God is still looking for instruments that He can use to further His kingdom. Para maraming masave. Dahil, time is so short. Di ba sabi niya, redeeming the time because the days are evil. Tingnan niyo ito sa Romans 13. Talagang palapit na ito and may clippings ako rito. Galing kay Tulpo, hiniram ko muna. Pero pakita ko sa Romans 13 mga kapatid, sabi na Apostle Paul, verse 11, 12, 13, 14, ayan. 11. Sahin natin to mga kapatid. Maiksi ng panahon, don't you know that? Tignan ang China. Tignan nyo ang Russia. Ready, read. And that knowing the time, that now it is high time to wake out of sleep. For now is our salvation. Yung salvation yan, yung rapture. Nearer than when we believe. Yung believe na yan, yung talagang kaligtasan kaluluwa natin. The night is far spent. Totoo yan mga kapatid. The day is at hand, yung second coming yan. Let us therefore cast off the works of darkness. Lahat na masasamang balak natin, wag na natin gawin. And let us put on the armor of light. Ganun na, maging soul winners na tayo. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Wala na yung away at saka yung mga inggitan. But put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Wag na tayong makisama sa mga immoral. Ganun yung ibig sabihin yan. At saka yung mga gumagawa ng immoral, magsisi na. Ganun yan ibig sabihin nito. Dahil magkasama. As I said, the time is so near. Pakinggan nyo ito si Tulpo ha. Pakinggan nyo. Mainit ito. Mainit. Ay ma-notify sa mga bago naming video. Magandang umaga po, General Sobihana, sir. Magandang umaga din, Erwin. Sir, kumustahin ko lamang po na yung ating Philippine Coast Guard daw hinabol-habol at pinalayas pa, binigyan ng mga radio message ng Chinese Coast Guard na lumayas, umalis daw dahil teritoryo nila yon. Mabuti na lamang pinanindigan ng ating Coast Guard at sinabi na hindi, tutuloy po namin ang aming misyon. Nabalitaan ko po yun at medyo nakakabahala po yung mga ginagawa nila. Pero this is not the first time dahil napapansin po namin, Erwin, na yun ang template nila. Opo. Yun ang template nila. Kaya mayroon na rin tayong template na sagot sa kanila na hindi kami aalis dito dahil teritoryo namin ito. Itutuloy namin ang aming pagpapatrolya. At yun din po ang in-emphasize ko, Erwin, nung pinatawag ko yung Defense Attaché ng China dito sa Pilipinas.
At yun ang sinabi ko na this is our territory as decided by the International Tribunal and based on UNCLOS. But they insisted na it is theirs. So talagang it is a disputed area dahil kiniklaim din nila. But tayo, Erwin, manindigan tayo na sa atin po yan. It is within the 200 nautical mile exclusive economic zone. Nababasa naman. Kaya tuloy-tuloy po yung ating pagpapatrolya kasama ang Philippine Coast Guard at BFAR. At ang operation natin dyan na Erwin ay upang mapangalagaan natin ang ating mga mangingisda at mabantayan natin yung tinatawag na IUUF, yung illegal, unregulated, unreported fishing. So it is more of an environmental protection, of course not losing sight dito sa mga aggression na ginagawa ng China. So ang Okay, operation thank you. natin dyan, Erwin, ay Okay. Hanggang doon lang gusto kong pakita sa inyo mga kapatid kasi pinag-uusapan ngayon yung paghabol ng Coast Guard ng China sa ating Coast Guard. At narinig naman ninyo yung aggression, ha? Takin mo yan. Aggression. Aggressive ang China na alis kayo sa aming lugar. Sabi ng mga Pilipino, amin to eh. Nanalo na kami sa arbitral decision. At saka sa United Nations Convention Law of the Seas ay talagang Pilipinas yan. O nga pala, magdidebate daw si ex-Supreme Court, Assistant Justice Carpio at saka si Presidente Duterte tungkol sa West Philippine Sea. Alam mo mga kapatid, hindi na pagdebatehan sana yan kasi alam natin na talagang inaangkin ng China kasi sa 9-dash line. And then dahil nga sa arbitrary decision, Pilipinas ang may dyan. Talagang jurisdiction dyan. Kaya lang sabi ng China, we don't recognize any international law because we are the law. Ayun, yun ang masakit na po. They are the law because they have the nuclear missiles, submarine, aircraft carrier, fighters, ships. Ay, sabi ko sa inyo, ganon. Remember yung saying na China, when in the minority, are humble as a lamb. When in equality, they bark like a dog. But when they are in a superiority, they roar like a lion. Ganyan ang China. Kaya ngayon, they don't recognize any law. They are the law. Dahil, katulad yan, yung kanilang rocket na nag-iwan ng malaking 40 tons na booster sa ere, yun daw mahuhulog ngayon, sabi nga nila, baka mahulog sa New York, mahulog sa Australia, kasi doon daw ang rota nun o kay New Zealand. So mga kapatid, tingnan yung kagagawa ng China. Wuhan, galing nga sa kanilang Wuhan. Ngayon, meron naman problema, baka mahulog. Kung mahulog yung booster na yung 40 tons sa Manila, ilan ang mamamatay, di ba? O kaya kahit lang dito sa amin, Tugigaraw. Wag lang mahulog dito sa mga rice terraces kasi sayang naman yan po. Anyway, background ko lang ho yan po. So, iniiba-iba natin para naman makita nyo na maraming blessing sa Pilipinas. Kaya, magpagamit na tayo sa Diyos ngayon dahil time will come, katulad nga yun sabi ni General Subihana huwag tayong atras dyan, atin yan sabi ng China, no, you go away because we have all the arms. Kaya mga kapatid, talagang totoo sabi ng Bible, kaya malapit ng rapture dahil pag nagsiputukan na sila dyan, ibig sabihin wala na tayo rito. Ito mga kapatid doon sa India, kung narinig niyo yan, lahat daw ng mga milyonaryo doon, nag-rent sila ng mga mamahaling jet, passenger jet. Matakin mo, 250 million para dollars para alis lang sila doon. Ito mga kapatid, gawain natin. Hindi kinakailangan gagastos kang 250 million dollars. Wala. Tanggapin mo, magsisi ka, tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas mo. Bago dakmain ni Satanas itong whole world na ito.
with all the viruses. Wala na tayo rito. Pastor, ano? Dadakmain ba ni Satanas ang whole world na ito? Papahintulutan nga ng Diyos na talagang hawakan ni Satanas ang whole world na ito. Pero wala na tayo rito. Revelation 12 verse 12, tignan nyo ito. Kaya nga, kinakausap ko yung mga tao, please lang, huwag naman kayo maiwan. Please lang Dahil pag naiwan kayo, talagang dakmain kayo ni Satanas. One of these days yan. Pero wala ng Kristiyano dito, wala ng mga believers dito. Ano sabi niya? Therefore rejoice ye heavens, and you that dwell in them. Woe unto the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Alam ni Diablo na maiksi ng panahon niya, lalo-lalo na nangyayari na yung West Philippine Sea crisis. Crimea, Middle East crisis. Mga kapatid, hindi basta-basta ito. Pangyayaring ito, mga kapatid. Kaya, katulad nga yan, lindol dito, naglindol sa Mindanao, di ba? Sa Japan, 2 beses naglindol. Kaya lang hindi pinapakita sa yan, sa regular news. You know why? Kasi masama daw yung ekonomiya. Tulad dito sa Tugigaraw, hindi pinapakita na talagang daming na COVID dito. Hindi pinapakita yan kasi masama sa ekonomiya yan. Takin mo, mag-lockdown na naman. Kawawa naman yung mga businesses dito. Okay. So, we are talking about ordinary people like you and me na pwede gamitin ng Diyos. Okay, punta pa tayo rito mga kapatid. Sa 1 Samuel 14:6. We are talking about the rod muna. Rod. Yung tungkod lang muna. And then marami tayong mapag-aralan sa tungkod na yan, Kaya magpagamit kayo sa Panginoon. Ready? Read. And Jonathan said to the young men that bear his armor, come and let us go over unto the garrison of this uncircumcised. It may be that the Lord will work for us. Ito ang gusto kong isulat nyo. Sa inyong mga office. Ano yon? For there is no restraint to the Lord to save by many or by few. Kaya, konti man kayo, marami kayong magagawa. Katulad sa amin dito sa Tugigaraw, sabihin nyo, konti lang talaga membro namin dito. Hindi naman kami abot ng 1,000 o ilang daan lang. Pero, meron nagagawa. You know why? Dahil God can use us who are, just ordinary people. Ordinaryo lang kami. Wala naman gaanong, kwan dito milyonaryo dito Pero, lahat sila naman ay may trabaho at natutunan nila yung stewardship of life. Tinuro ko diyan sa Apusing, di ba? Sa inyo na taga-Apusing daga. Tulad ni Rhea, naintindihan mo Rhea Piñon del Pilar, Oo. So, kayo diyan, J. Lord del Pilar, naintindihan niyo yung lesson natin, Oras na ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. At maaring sabi mo, meron ka rin ibigay sa Panginoon na konti, pero remember, little is much when God is in it. Because He knows, addition and multiplication. Punta nga tayo sa John chapter 6 para maintindihan nyo na God is a God who is almighty. Okay? So John chapter 6, makita nyo rito mga kapatid, na sabi ng Bible sa atin dito, sabi ni Lord Jesus Christ, sa verse 5, ano sabi niya? Hanggang 7, basahin natin 5 to 7. Dahil magkasama, ito nga, ako ay isang sample ng Diyos, Sabi ko nga sa inyo, nagtumawag si Pastor Udlaw nung isang araw. Talagang sabi niya, tuloy-tuloy ang gawain dito. Bakit? Maliit lang si Udlaw, pero ayan, nagpipreach pa rin. Kaya sabi ni Colonel Claveria, yung barangay chairman doon, pag-preach ka lang, Pastor, para walang COVID papasok. Okay, basahin natin ito. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, when shall we buy bread that these may eat? And this he said to prove him, tuloy, for he himself knew what he would do. Alam niya ang gagawin niya. Yun ang huwag niyong kalimutan. Alam ng Diyos ang gagawin niya. Kaya gawin niyo, lapit lang kayo.
Kayo may problema, alam ng Diyos, alam ng Diyos may problema ka, ayusin niya yan. Pero first of all, lapit ka sa Kanya. Verse 7, begin. And Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Ano sabi ng Bible? Maganda na lang. At may available sa 9, tingnan mo. May available na instrument. Nakita niyo mga kapatid. Oh, narinig niyo. Basahin ninyo. Basahin natin. Ready, read. There is a lad here, bata, which had 5 barley loaves and 2 small fishes. Mapansin nyo? 2 fishes, hindi. 2 small fishes. Maaring dilis lang. But what are they among so many? Kung minsan tayo ganun konti lang kami. Ano konti lang kami? Kami nga konti lang dito sa Tugigaraw, pero ginagamit kami ng Diyos. Then, and Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so that the men sat down in number about 5,000. Napakain yung mga tao. 5,000 5,000 ang kumain. Oh. At hindi lang yun. Sabi ng Bible sa verse 12, tingnan niyo verse 12. Yung 5 loaves, 2 pieces, ano nangyari? Nakakain ng lahat, busog lahat. Pero meron pang natira, ha? Ay, salamat. Ang dami pang natirang bigas, mga pastor, tama? When they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Verse 13, ilan ang natira? Therefore, they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of that 5 barley loaves, which remained over and above unto them that were eaten. Bantay mo, 12 baskets. Alam mo yung basket na yan, mga kapatid? Lalaking basket yan. Oo. Kung nakita niyo yung mga basket dito sa likod ko, ha? Pag nag-anima ngayon, lalaking basket yan. Ilagay sa ulo ng mga kababaihan. O, pagtapos punuin ng palay. Kaya mga kapatid, please don't limit God. Ganyan kami rito sa Tugigaraw Hindi namin nilimit ang Diyos. Kaya sabi ko kay Pastor Tom, sige, build tayo. Bigay si Pastor Tom sa akin ng blueprint. Sabi ko sa kanya, lakin mong konti. Ngayon, gulat lang kami, nag-tiles na siya. Tingnan mo yan. Kita mo yan, Pastor Tom, maraming salamat. Nandun, Pastor Bukel, nagulat ako. Nag-tiles na rin. Pandemic na ikaw, nagtatiles kayo. Ay, sabi ko sa inyo, mayaman kayo Yan ang gusto natin mangyari dito, mga kapatid. Kasi oras na magpagamit tayo sa Diyos. Dahil, naalala si Joseph, di ba? Hindi lang naman pamilya yung kanyang inaisip, di ba? Yung iba rin. Hindi niyo ba alam ganyan na puso ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2? At yun ang gusto niya mangyari sa atin. Dahil marami nang ilangan. As I said nga malapit na itong second coming. Bakit? Handa ng China sa Third World War. Sinabi ni Marcos yun President Marcos yun. China na yan will start Third World War. Philippians 2, verse number 2 to 4. Ayan, 2 to 4. Kaya tayo, mga kapatid, katulad ni Pastor Manson na yan, masaya yan. Bakit? Blessing na yan sa Pampanga Okay, yung sabi niya dyan, fulfill ye my joy. Fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Di ba tayo, mission ang inisip natin, di ba? One mind tayo, world mission, foreign missions, di ba, Pastor Lopez? 3, let nothing be done through strife and vainglory. Wala nang self-interest. Wala na yung mabuti pa kami sa inyo. Wala na yun. But in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Nakita niya? Kaya dito, Brother John Villante, diba yung iba talagang kahit papaano na umangat buhay nila. Bigyan natin lupa. Yung iba, binigyan motor. Yung iba, binigyan natin ng pang-building. Ganun yan Verse number 4. Ano sabi verse 4? Look not every man of his own things, but every man also on the things of others. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang preacher. Sa Amerika nangyari ito
Sabi niya, come here, sabi niya doon sa bisita niya. Mayaman yun eh. So doon sa bintana ng preacher, may salamin kasi malamig nga. Inioro yung kurtina. Sabi niya doon sa rich man, wealthy man, nung inalis yung kurtina, dahil transparent yung glass, sabi, what are you seeing? Sabi niya, I see boys, men, and women. Very good, sabi ng preacher. Kumuha yung preacher ng salamin. Ano yung salamin? Salamin din yun. Nung iniharap dun sa rich man, sabi niya, what can you see? Sabi niya, myself. Alam mo, sabi ng preacher, the same glass, but the glass that you are holding, sabi niya, was painted with silver. Ayun. And that's why, because it was painted with silver, you see yourself. Ito mga kapatid, when we are enslaved by silver, pera, wala tayong makita kundi sarili natin. Malinaw yan sa Bible. Kaya nga naalala ko yan sa kwento na kung transparent yung glass, walang nakabara, pag urong lugar sa kurtina, ang daming tao nakikita. Pero nung kinuhang salamin, dahil painted with silver yung likod, nakikita sarili. Kaya alam niyo mga kapatid, nasa Philippians man lang tayo, nakakaiyak po itong chapter 3. Sabi na Apostle Paul, pakinggan niyo ito. Sabi niya, verse number 17 and 18. 19. 17, 18, 19. Ang sabi niya, brethren, be followers together of me. Bakit? Apostle Paul sabi niya, not seeking mine own profit na eh. Gusto maraming masave. And mark them which walk so as ye have asked for an example. Sabi niya, tandaan na niyo, may mga taong hindi makatao. Verse 18, for many walk of whom I have told you often. Now I tell you, even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Kaaway sila. Kasi walang naisip kundi sarili nila, building nila, sakyan nila. Taon-taon magpalit ng sasakyan. Hindi naman bawal yun. Kaya lang, alalahanin mo din naman ibang tao. Bicycle nga wala, motor nga wala. Ano sabi sa verse 19? Sino mga taong yan? Hindi magpapagamit sa Diyos. Whose end is destruction. Whose God is their belly. Palakihan ng tiyan yan. Hindi ka na raw preacher kung maliit ang tiyan mo. So what? Okay lang, maliit ang tiyan. At least wala kang sinasaktang tao. Whose glory is in their shame. Who mind earthly things. Sasama yan sa politika. Sasama yan sa mga worldly organization. Gusto sila sasama sa mga religious group. Kahit wala nang morality. Mga kapatid, delikado ho yan. So, yes, you are just a rod. I'm just an ordinary rod. But when we place and surrender ourselves into the mighty hand of God, ay sabi ko sa'yo matitindi mangyayari. Tingnan natin. So, tayo sa number 1. Number 1 na. Tapos na tayo sa introduction. Sa Exodus chapter 4, sabi ng Bible dito, dun sa verse number 4 na, Exodus 4:4. Ano nangyari ito? Okay. So, kung sino man nagte-take down, take note. Sulat nyo ito. And the Lord said unto Moses, put forth thine hand and take it by the tail. And he put forth his hand and caught it, and it became a rod into his hand. Hindi lang yun. Doon sa taas, tingnan sa verse 3. Okay, verse 3. Ang sabi ng verse 3? And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent. Mantakin mo, patay na kahoy, tungkod. Nung sabi ng Diyos, ibaba mo, binaba niya. So, ang reminder number 1, mga kapatid, ay ganito. Ordinary people
or common people lang who obeys the Lord will see miracles. Oh, ganda naman yan. Ordinary people or common people who obeys the Lord will see miracles. Oh, tingnan mo si Pastor Reggie. Munod sa Panginoon. Kita niya miracle, di ba? Oh, Pastor Kalim. Yan, pagpunta sa Paire yan. Lalakad lang. Pero ngayon, miracle. Pastor Tom, di ba? Miracle. Wantakin mo, pagdating niya dyan, siya lang, taga Mindanao, pumunta dyan sa West Amulok. Pero na siya, kilalang siya ngayon. O, siya ay, asindero. Ayan. Wantakin mo, malaking palayan niya. O, tapos hindi lang yun. Punta namin doon, magkatay ng kambing. Kaya, Pastor Tom, salamat at ikaw ang silungan ng mga preachers dyan. Ordinary people. Basta magpagamit lang tayo sa Diyos. Kaya kayo dyan sa West Amulong, ayun, magkaisa kayo. O yung mga anak nyo, Pastor Tom, Sister Dottie, si Relaya, Panaya, tsaka si Grisom. O kayo mga bata, tulungan yung magulang nyo sa ministry. Para kahit ordinary people tayo, maraming maabot yan. O tingnan nyo, naabot si Lolo, si Lola, ng kapitbahay nyo, di ba? O, kaya salamat po muli sa maraming bigas, Pastor Toma. So, ordinary people, ordinary instrument lang mga ito, who obeys the Lord will see miracles. Miracle yan. Antakin mo yan. Ibinaba niya yung kahoy. Maya-maya, talagang gumagalaw. See? Tingnan niyo mga kapatid. Tingnan niyo yung likod ko. Alam niyo ginawa ng mga farmer dito? Tinanim lang nila yung palay. Di ba? Itinanim lang. Ang miracle nun ay, maraming bunga, maraming ani. Miracle yan. Mantakin mo. Tinanim mo, iniwanan mo. Sige nga. Ay sabi ng Bible, ang Diyos na ang nagbigay ng sustento sa lupa. Nagbigay ng tubig. And then, ang daming ani. Nung dumaming ani, kaya mapansin nyo, ang laki-laki ng rice terraces dito. Kasi hindi lang yung nag-iisang farmer ang nakinabang yan. Dami nakikinabang yan. Mantakin mo. 2 times a year, tinataniman ito. Itong background ko. Background ko lang po ito, mga kapatid. Pero gusto ko, nandito ako sa background ko kasi doon sa pinakamalayo, ayan. Doon sa pinakamalayong bundok, aming lugar yan eh. Alam nyo, pag naglakbay ka dyan, papunta ka dyan. Ay, sabi ko sa inyo, malamig yung daanan mo kasi ang lalaki ng kahoy. And then, pagdating mo na doon sa baryo namin, meron ng linagang kamote, inihaw na baboy damo, inihaw na palaka. Ayun. Tumawas, Pastor Tangpap. Pastor MacArthur Tangpap. Taga Cordillera din yan sa Abra. Yet, meron siyang chapel na. So, salamat sa inyo dyan sa lugar nyo, Pastor MacArthur, Dahil ti tao nga ko, nagdengeg iti sarita ni Apo Diyos. Iso nga umay man ti Third World War, at least awan ta ito yin. Pumaman na po tayon. Iso nga, agyaman kami unay, taada ka mangi kasaba iti Ebanghelyo. Ta siyempre, umay to ti aldaw nga amin dakiti banbantay. Ito'y likod ko, amin ti bantay. Amin. Kaya mapukaw danto kung ti Biblia. Lahat ng bundok na yan, mga kapatid, sa tribulation period, kung naniniwala kayo, sinabi ng Revelation, chapter 16, mawawala lahat yan. Kaya ang ginagawa natin ngayon nga, kinakausap namin kayo. Na mag-isip-isip na kayo. Magsisi na sa kasalanan. Magpakasipag na. Tanggapin niyo si Jesus. Wala na yung tamad-tamad. Alam niyo mga kapatid, bakit tinawag ng Diyos si Moses? Hindi tamad to eh. Hindi tamad yan. Aanhin mo pa yung tamad. Kaya please lang, kayo nanonood sa akin. Kung gusto nyo talaga magpagamit sa Diyos, magpakasipag na kayo dyan. Pakasipag kayo. Dahil, pag nakita ng Diyos masipag kayo,
Talagang tatawagin kayo. Kahit ordinary people lang kayo. 1 Corinthians chapter 1 verse 26. Ha? Tuloy natin to hanggang 29. Ang sabi niya. 1 Corinthians 1:26. Tingnan mo, sabi ng Diyos, tatawagin din kayo. Basta, you obey nga obey. Okay, nandiyan na kayo. For you see your calling. May calling tayo Brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Ibig sabihin, meron pa rin tinawag ng Diyos na mga matatalino, pero hindi gaano marami. Kasi inisip nila mataas pinag-aralan ko, kaya mataas din ang sweldo ko. Hindi nila alam na pag nagpastor ka, mas marami kang blessing. Verse 27, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Okay? Tuloy pa natin. And the base things of the world and things which are despised. Takin mo, kami mga pastor, dini-despise kami, okay lang. At God hath chosen, yea, and things which are not, to bring to naught that are. Ano na ngayon ang result? Sa verse 30, sabi, 29. That no flesh should glory in His presence, but of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us what? Wisdom. Tignan niya na, kahit ordinary tayo na tao, bigyan tayo ng Diyos ng wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. You see? We can teach about righteousness, we can teach about sanctification, lalo-lalo na redemption. Lahat ng tao matutubos pag tinanggap nila ang Panginoon. Dahil tapos ng redemption plan. 31, ang sabi niya rito, 31. That according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Ganun po yan mga kasama. Lahat dapat ng kapurihan. All the glory, the praises, and the worship must be to the Lord. Bakit? Siya ang author and finisher of our faith. Siya ang tagapaglikha. Siya ang naglilikha. Siya nagbigay ng blessing sa atin. Katalinuhan, kalakasan, kagandahan, kagwapuhan, talents, talagang siya nagbigay ng lakas. Kaya mga kapatid, wala na tayong masabi sa Diyos. Kundi, yes, number one, ordinary people. Instrument, who obeys the Lord will see miracles. Tulad nangyari doon sa chapter 6, di ba? Naalala ng chapter 6. Na nung ibinigay ng bata yung kanyang baon na 5 loaves, 2 fishes. Kasi sabi ni Philip, anak, sabi niya, bigay mo na lang yan sa atin para paramihin ni Jesus. Sabi ng bata, why not? Binigay niya lahat. Alam niyo mga kapatid, you are not a loser if you give it all to Jesus. Di ba may awit na, give Him all? Give it all to Jesus. And He will turn your sorrow into joy. Ganun yan. Maaring meron kayong sorrow dyan. Give it all to Jesus. Sabihin mo kay Lord Jesus. And then begin to read the Word of God. And then makinig ka sa mga awit na katulad ng He's been there. Katulad ng He walks with me and talks with me. How great thou art. Yung mga awit na i-download nyo para makamove on kayo at maging instrumento kayo. Naggagamitin kayo ng Diyos na maraming masave. Sabi ko nga sa inyo si Pastor Tony Pagad nung nasave yan sa Apayaw, dini-despise lang yan Dahil, siyempre, matangkad na, tapos ang pag-pronounce niya ay kulang palang R, pero nagpunta sa Bible school. Tinuruan ko mag-pronounce. Sabi ko, ganito yan, Brad. Kasi magsabi ng Christ, wala talaga. Wala talaga. Christ, sabi ni Christ. Ganito sasabi. Christ. Jesus Christ. Nakuha niya. And then later on, na-improve. Na-pronounce niya, Christ na. You see? Kinakailangan may coach yan. Yung mga coach naman, see to it na talagang maggamit ng Diyos ito. Don't limit God to use people. Ganon tayo rito
Di ba, Pastor Bukel? O, kanunood ka. Si Pastor Bukel, sabi na, wala na yan. Kaya kinausap ko doon sa Mountain View, dapat hindi nyo ginawa si Pastor Bukel. Kahit nag-iisa lang kamay niyan, meron pang magawa niya. O, kayon, mamangha kay Pastor Bukel. O, bakit? Siyempre, meron na siyang building. Marami siyang membro. Tapos, nakagawa na ng ceiling niya. Tapos, nagulat ka. Pandemic, naglagay ng tiles. O, sa tulong siyempre ni Pastor Hernandez. So what I'm trying to say, mga kapatid, ay ganito. Ordinary instruments in the hand of Almighty God. You are that instrument. Dahil God says in His Word, I'll open the windows of heaven to pour you out a blessing. Pero, remember, nasabi ng Diyos, I'll give you a blessing, but you will also be a blessing. Ganun po yan. O katulad sa ating ngayon dito, nag-i-encourage tayo. Bakit binigyan tayo ng Diyos ng blessing na galing sa salita niya? And sabi ng Diyos sa atin, comfort others who are undergoing trials. Kaya kayo na dumadaan sa trials, the comfort is, your God is Almighty. Okay. And nothing is impossible with Him. Oh, kaya nga, punta tayo sa Jeremiah, chapter 32, 17. Na walang imposible sa Diyos. Please lang, mga kapatid, Oh, maraming salamat po sa Kaleda Pag Family. Walang imposible sa Diyos. O, katulad nga nito. Tingnan yung bundok sa likod ko, Nung gumamit yung mga native ng mga instrumento, o kinalkal ng bundok, o yan, may palayan na. Kaya huwag niyong kalimutan yan, Ready, read. Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth. O, katulad ng likod ko, gawa ng Diyos yan, yung mga bundok na yan. By thy great power and stretched out arm, and there is. Papansin yung word na is, at this precise moment, yung iniisip mong mahirap sa Diyos, hindi posible yan. There is nothing too hard for thee. Kung maaring meron kayong pinagpe-pray dyan, mga loved ones nyo, mister nyo, misis nyo, nanay nyo, tatay nyo, sabi nyo hard. Ay sabi ko sa inyo, pag nagkasakit yan, manalangin yan. Oh. At sabihin, tawagin nga si Pastor, pag-pray ito. Oh. Sabi ni Pastor, Lord, pagalingin po ang taong to. Gumaling. Oh. Kaya kayo na pinag-pray ko at pinag-pray namin na gumaling kayo, please lang, magpagamit kayo sa Diyos. Kung magkasakit na naman kayo, baka nahiya na kayo tumawag sa akin. Oh. Mamaya COVID na, nako. Tulad nga yan nakakatakot tong COVID na ito mga kapatid. Di basta-basta, mantakin mo dito lang sa barangay namin, ilan yan? Almost 70. Oh. Tapos lahat ng hospital, hindi na tumatanggap. Oh. Kaya mga kapatid, tayo magpagamit tayo sa Diyos kasi it's going to get worse and worse. Sabi ko, sinabi ko nga sa mga pastor, ang virus, magtatagal yan ng 1 buwan. Kaya nga sabi na doon, hanggang 14 days lang yan, wala na. Hanggang 30 days, wala na. Mga kapatid, hindi virus ito. Biological weapon ito. Kaya nga mapansin ng China, nagmamalaki. Bakit? Remember yung sinabi ni Manong Cruz Nag-usap daw yung 4 na presidente. Kilala niyo si Bush, si Obama, si Trump, at si Xi Jinping. Sabi daw ni Bush, I killed Saddam Hussein. Sabi daw ni Obama, I killed Osama bin Laden. Sabi daw ni Trump, I killed General Soleimani. Tumawa daw si Xi Jinping, I killed your economy. Totoo nga naman. Manong Cruz, siniram ko lang yan sa iyo. Kaya magpagamit na tayo sa Panginoon sapagkat ang ekonomiya ng world. At Pilipinas, alam naman ninyo yan. Ekonomiya natin, magtakin mo yan. Panahiram na lang ang gobyerno natin para makasweldo yung mga
government employee natin. Ha? Panahiram na lang. Oh, tapos yung inflation matindi. Oh, kaya mga kapatid, salamat at buhay pa tayo. Okay, magpray na po ako kasi oras na. Let's bow our heads. Okay. Heavenly Father, I bless this, my brothers and my sisters. May they realize that they are instrument in the hand of Almighty God. And Lord, as you have used this rod of Moses to do great things, please use us. Much more that have been using us, even the Bible Baptist Church here and the churches. Bless now, my brothers and my sisters. Extend your healing touch to those who are sick, and healing touch to those who are broken hearts, and those who have troubled mind. In Jesus' name, amen. Maraming salamat. With my whole heart I humbly seek you.